Good day mga ka-JT, at ito nga po pala, lumabas tayo at tayo ay pupunta doon sa bilihan ng yelo, kaya lang wala pong yelo. At ito nandito kami sa Transyanan at sinuwerte po kami at kami ay pagdating namin dyan ay nagwala ng ilaw. Siyempre tinignan ko lang po at pinakita sa inyo ang transient na tinigilan namin, aircon po yun, at yun hindi ko lang po alam kung magkano presyo. Siyempre ala sila tita din na po, siya na po yung may inampalan. Kasama ko rito ay si Tita Den, Tita Leti at si Ate Cherry. At ayun nga po, medyo masaya kami kahit apat lang po kami. Adventure na adventure sa age nila pong yun. Hindi nyo akalain, napapanis sila, napakataas. At yun nga po, ang pinasok ko namin ay kuweba na muntik na ako hindi makalabas. Wala na sana tayo. Hindi, joke lang po yun. Kayang-kaya naman po, meron naman pong guide sa loob. At ito po, pagdating nyo po rito, may entrance po sa taas ng 100, parang environmental fee. Tapos pagdating po rito, may bayad po kayong 50 parking fee at makikita nyo po yan. Ibig sabihin po niyan, pa-entrance na po kayo dito sa part na to. Minalungaw part or nature part dito po sa Nueva Ecija. Ang nakalagay po dyan ay Gapan Nueva Ecija, pero minsan nasasako po siya ng General Tinio Nueva Ecija. At ayan, nakita ko po siya si Tita Leti na bumibili po ng yelo at naiinitan po siya kaya po bili ng yelo. Kinuha ko po yung yelo tapos sabay na po kami pumanik. At ayan, hindi nyo akalain niya na napapanikin niya po yung sa edad na senior citizen, papanikin niya po yung kuweba. At meron po siyang kasama si Tita Den at kasama po namin. At ito, natutuwa po ako dito sa probinsya. Ayan, nakita nyo po yung banggirahan, kahoy na kahoy pa. Ayan po yung, siyempre naranasan ko po uli maging nasa bahay ng probinsya. Ayun, binaba ko lang po sila dun sa mas malapit. Then pinarado ko po yung sasakyan. At dire-diretso na po tayo pababa dito. At yun nga po, apat lang po kami ni Tita Den, Tita Leti at si Ate Cherry. At yun nga, kita nyo naman po, buhay talaga ng isang probinsya. Ang tawag dito, ang lababo po ay kahoy pa. At doon na lang po sa ilalim matutulo yun, yung mga kanin-kanin. At yun nga po, meron po ako dito nakita mga pusa-pusa. Ito po yung river na re-renta po kayo ng balsa. Pwede po kayo sa gitna, pwede po kayo sa dyan lang, or pwede po kayo ng cottage lang. Depende na lang po kung magkano po yung aarkilahin yung cottage. Kami po ang inarkila po namin, balsa na may cottage. At yun nga po, tumambay pa po dun sa dulo. Then pumanik po kami nga sa kuweba na medyo nakakatakot. Kala ko naman masyado nakakatakot. At yun nga po, hindi po ako nakakita ng panike, kalahin ng tatay ko. At syempre, eto, masaya-masaya po kami dyan. Nantay lang po nila ako. At yan, tatawid lang po kayo sa mga balsa-balsa na yan para makapunta po kayo. By number po, sa lahat po ng gustong pumunta rito, Minalungaw, Nature's Park, at unan nyo po dadaanan dito yung mga katubigan na yan. Syempre, ayan po ay nanggagaling pa ng Aurora yung tubig na yan. At yun nga, minsan daw po pagkabahang-baha dito ay masyado mataas po yan. Itong bundok na to ay nasa sakupan po ng Sierra Madre. Sierra Madre pa rin po ang pagkakaalam ko rito. At yun nga po, dinaanan po namin yung hindi ko na lang po na video, yung kalakihan ng solar panel na magsusupply po sa, ewan ko kung sa buong Luzon po ba o buong dito lang po Nueva Ecija or Pampanga. At ayan po, papanik na po kami, papunta na po kami sa balsa. Relax na relax po tayo dyan, medyo may kainitan, hindi po tayo nakapag sunblock. At syempre, ilog po ito at meron po may kalaliman dito sa ilog na to. Talaga naman hindi po aabutin ng tigen, napakataas po talaga. Hindi nyo akalain na ganun kataas po ito. At nagbubuis-buhay daw po ito pagka hindi po kayo marunong or hindi po kayo nakikinig sa mga taga rito or sa lifeguard. Meron po rito mga individual na pinasusweldo po. Hindi ko po lang alam kung government, basta meron po sila doon parang samahan or cooperatives. At ayan, tawid lang po tayo dito. Kailangan tagilid lang po yung paa natin, baka po maipit at ma-slide po tayo, pero wala naman po siyang lumot. Bawat isang balsa ay mayroong dalawang taga-tiken at tapos tulong na lang po sila. At ayan, paandar na po tayo, nakasakay na po tayo at tayo po ay alam nyo na. At syempre, bumili po ako ng mga sitsirya. Ayan, nantay ko lang po sila. Tayo nanguna na po at tapos nagpicture-picture po tayo dito. At napakaganda naman po talaga dito. At sobrang ma-appreciate nyo po naman yung anong to. Ito po ay river. Hindi ko lang po alam kung saan sa baba ang
tagusan ng tubig nito, ang sabi ho nila ay dun sa Pampanga daw. Hindi ko naman po sigurado, yung mga taga dito na lang po yung nagkukwento yung mga bangkero na yan. At dito po kailangan din nyo po mag-ingat dahil medyo malalim po at kailangan nyo rin po mag-life vest, kaya po pala may life vest sila. Pakada po isang bangka or isang balsa ay kailangan may life vest dahil po medyo malalim po talaga, hindi lang po lampas tao, umaabot po ng 14 or 15 feet talaga po yung lalim niya, hindi na po abot ng tiken. At dito may mahangin po yan, nakita nyo po yung back na tawag dito na bundok na yan, dyan po tayo dadaan. At yun nga na nakapag-prepare na at nabili namin yung mga kailangan namin, eto na, sibat na po tayo. Ito po, pag arkilan nyo po ito, pwede po kayo magdala ng pagkain. Kung taga malayo kayo, may mga transient naman na pwede nyo pagtulugan, hindi ko lang po alam kung magkano yung presyo. At yung mga taga rito, kalimitan, syempre, uwian lang po yun. At hindi ko lang po alam kung libre pagka mga taga dito talaga. Yung mga malalapit pong baryo o bayan, yun nga lang, medyo paangat po ito. At yun lang po yung masasabi ko sa inyo, 4 na oras, dito kayo sa balsa, pwede ho kayong maligo, pwede ho kayong kumain, pwede ho kayong magdala ng pagkain, pwede ho kayong magpaluto. At syempre, lahat pwede nyo pong gawin, basta arkilado nyo po yan, di ko lang po alam kung magkano. Syempre, tayo ay nakikisaya lamang, pero napakasaya po ng adventure na to. Pumanik po kami papunta ng kuweba. Ayan po, makikita yung kagandahan ng river na to. Ulitin ko po, ulitin ko po, Minalungaw Adventure Park ang tawag po rito. Marami naman po kayo makikita rito at marami rin naman po kayong masa-sightseeing, pero ang kalimitan po rito ay maliligo. Meron po raw dito na isa pang cave na hindi pwedeng pasukin ng walang tourist guide kasi pwede kayo maligaw. At sa mga kabataan lang po yun kasi sobrang taas po at kailangan pong masalubid pa kayo, tawag dito, papanik, kakapit sa lubid na napakataas. Yan po, yung ibabaw na po yan, dyan nyo po daan yan. At syempre, eto, habang tayo ay nakasakay, medyo mainit, din na po natin naalintana yung init dyan dahil po nagiging exciting ang aming adventure. At dito naman syempre medyo napakahirap pa pong tikinan niya kasi napakalalim po niya, kaya sila nagtsatsaga lang po. At ito, dito po pwede po kayong magtampisaw, pwede na po kayo maligo dyan, kailangan nyo po ng life vest. At meron po naman lifeguard dyan na sasaway sa inyo na para kayo ay hindi po, ang tawag doon, malunod. At napakalalim po talaga niyan. Hindi nga po ako naniniwala nung una, pero napakalalim po talaga kasi nagtikin po yung kasama namin. Yung tikin po napakataas, medyo lumubog po at hindi na po makatukod. At ayan, nandito lang po kami sa tagliran. Kailangan po kasi sa gitna po yan, talagang hindi naman po aabutin na po nung panikin nila. Ang tawag po doon sa kawayan na yung panikin, kumbaga sa amin, hindi ko lang po alam tawag sa iba. Basta dyan lang po, medyo hanapin lang po namin yung panikan papunta po dun sa kuweba. At ayan, nandito po tayo sa gitna, nagpipicture-picture na po tayo at nagpa-picture po tayo dyan, solo picture JT. At ayan, eto na po kami. At habang nagbibideo at nagpipicture sila, kami ay ayan po, pumos po tayo, alam niyo naman po tayo. At eto po, ayan, nakita niyo naman po yung mga kasama ko, napakakisig po. At siyempre, alam niyo naman po tayo, hindi naman po pwedeng hindi tayo sisingit sa mga pa-picture-picture na yan. Picture is life. At ayan, nakita niyo pa kung gaano kaganda. Pagkatapos po nito, meron po kaming pupuntahan at papanikin na kuweba. At dun nga po may adventure din po talaga. Kailangan nyo pong dumaan sa gilid na yan, pero meron naman pong daan dyan kung ayaw nyo pong markila. Pero mas maganda po, markila na po kayo ng balsa. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo para mapil nyo po lahat ito. Pero ang pag-arkila po dito at pagbayad parang pang talaga, pang masa yan. Nakita nyo, nasa unahan po tayo mga ka-JT. At may susunod pa po tayong video. Antayin nyo lang po yung video susunod ko ay yung po ay pagpanik namin ng kuweba. At ayan, nakita nyo naman po, medyo matulin-tulin na kasi po nakalampas na po kami sa malalim na lugar, naaabot na po yung tikin dyan. At syempre mga ka-JT, see you on my next video. This is third day ng aming paggagala. Ayun nga po, ayan, nakita nyo naman po yung naghahanap na po ng mapaparkingan yan. Ayan po yung may kawain na yan, dyan po tayo papanik. Mapaparking yan parang sasakyan no JT. At ayun nga, eto po, see you on my next video. Tayo po ay papanik na dito sa Mala Adventure na kuweba nila. At mga ka-JT, makikita nyo po, akala ko po hindi po ako makakalabas sa tawag dito sa kuwebang yon. At ayan, ang makikita nyo pong nature, babus.